Congrats Riz, nakapasa ka sa UST. Saad ni Tob at saka ginulo ang buhok ko. Kiniliti ko naman siya, tiningnan ng laptop niya kung saan niya nakita ang resulta. Napangiti naman ako dahil may magandang balita ako masasabi mamaya kila mama. Ano na, tara na, libre kita ng school supplies. Dali, tumayo ka na dyan. Napangiti naman ako at sumama na sa kanya. Nandito kami ngayon sa mall at namimili ng school supplies. 3 days na lang kasi start na ng college life ko. Konti na lang at makakatulong na ako kila mama. Mag-a-apply sana ako bilang waiter sa isang fast food chain. Kaso umayaw sila mama kaya naman magsisikap na ako ng bongga para makapagtapos bilang cum laude. Makalipas ang ilang oras ay nakauwi na rin kami at inaya ko si Tob na sa amin na maghapunan. Naku anak, proud na proud kami sa iyo. Ilang taon na lang matatapos ka na. Huwag kang mapipressure ha. Enjoy mo lang. Tara na, kain na tayo. Napangiti naman ako at kumain na kami. Sobrang saya namin sa simpleng buhay lamang. Mas naging matatag kami dahil sa mga nangyayari sa amin at mas lalong napalakas ang pananalig sa Diyos. Unti-unti na rin nagaling si Papa at minsan ay rumarakit na rin siya sa pag-iinstolasyon o hindi kaya sa pagre-repair ng mga gamit. Hindi naman nagsawang tumulong si Tob sa amin tuwing kinakapos kami sa budget. Unang araw namin ngayon sa UST, kaya naman maaga kaming gumising para malibot ang university. Nagpaiwan naman sa cafeteria si Tob dahil inaantok pa raw siya. Pagkabel ay agad na ako pumasok sa unang klase at naging attentive. As usual, sabay na naman kami ni Tob. Pero di siya ngayon maghahapunan sa amin dahil bibisita daw sa daddy niya. Masaya naman ako nagkukwento kay mama tungkol sa unang araw ko. Natutuwa naman sila sa akin at nagbalita na rin ang araw nila. Anak, proud na proud si Papa sa'yo. Sana hindi ka galit sa akin dahil ganito lang ako. Pa, ano ka ba? Hindi ako galit, saka aksidente yun, di ba? Kahit na hindi mo tinuloy ang kaso, gusto ko pa rin malaman kung sino yung sumagasa sa'yo. Huwag mo nang alalahanin yon anak. Gusto ko na rin ng payapang buhay eh. Naway wala nang sumira sa'yo. Sa amin niya na lang ibuntong ang galit niya. Sino ba kasi Papa ang may gawa niyan? Baka ako na lang ang walang alam. Saka na anak, basta sa ngayon patunayan mo muna ang sarili mo sa kanya bago mo siya harapin. Sa buong taong pag-aaral ko bilang first year, yun lang ang tanging nasa isip ko, ang taong bumagsak sa amin. Kaya naman halos lahat na ata ng medal ay nakuha ko na sa sobrang pagpupursige ko. Naks naman Riz, sana all. Madaming medal oh, di mo man ako tinirhan. Saad ni Tob na may 10 medal naman. Wow ha, di pa ba sapat sa iyo yung 10? Nakakaloka ka ha, tara na nga. Kumain naman kami sa labas bilang celebration. Tumaas na rin kasi ang rank ni Mama sa opisina kaya naman sobrang saya namin. Tita, gusto ko po sanang isama kayo sa beach resort namin sa Palawan. Bakasyon po tayo. Napaisip naman sila tita at umuo na lang sa huli. Kaya naman pagsapit ng summer ay agad na nag-impake sila mama dahil 1 buwan daw kami doon kasama si Tob. Naku iha, mag-unwind ka din. Puro ka na ng pag-aaral eh. Di ka ba nai-stress? Dapat lang magbakasyon tayo. Pero mama, nakakahiya po eh. Huwag ka nang mahiya. Sige ka, magtatampo si Tob kapag hindi ka tumuloy. Wala na ako nagawa, tinapos na lang ang pag-iimpake. Nagitla naman kami na biglang may bumisita sa labas. At tama nga ako. Van nila Tob yun kasama ang mga bodyguards niya para magbuhat ng mga bagahe namin. Simpleng t-shirt at mga shorts lang ang suot ko dahil beach naman ang pupunta namin at tiyak kong mainit. Pagkasakay sa van ay agad naman kaming umalis. Todo daldal naman sila mama tungkol sa gagawin nila tita. Samantala tulog naman sila Papa at Tob. Pagkadating namin parang mga dalaga na excited mag-beach sila tita. Tumulong na muna ako sa pagbaba ng mga bagahe pati si Papa. Saka sumunod sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay nandito na kami ngayon sa kainan
sa tapat ng beach. Sobrang sarap ng mga seafoods dahil sariwa ito at masarap ang luto. Tumambay muna kami ni Top sa may dagat at pinanood ang pagbaba ng araw. Nawili ako kasi nagchichikahan kami at todo tawa naman ako dahil ang saya niyang kausap. Nagka-girlfriend ka na ba? Napatikom naman siya ng bibig at naging seryoso. Bakit gusto mong malaman ang love life ko hindi naman kami nagtagal? Saad niya sabay harap sa dagat at nilanghap ang sariwang hangin. Pero ang daya naman, kung akin lang ang alam mo, di ba i-share mo na kasi, makikinig ako. Napabuntong hininga naman siya at muling humarap sa akin. Sabihin na natin na parang kagaya lang sa'yo yung sa akin. Dami mong paliwanag, ikwento mo na kasi. Makikinig naman ako. Okay, ganito. Si Nikki ang first love ko. Naging kami ng 4th year high school. Una, masaya kami pero... Ano na, ituloy mo na. Pabitin ka lagi, nakakainis ka na eh. Ano ba naman yan, Riz? Magmamadali lang. Wait lang, nag-i-emote pa nga ako dito eh. Nakakawala ka naman ng gana. Natawa na lang ako at nakinig muli. Naging busy ako nung nag-senior kami. Kaya minsan ko na lang siya makasama at makausap. Yun pala nahuhulog na siya sa kuya ko. Tapos nung mahuli ko sila, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na lang sila ginulo nung nalaman ni Mami ang ginawa ni Nikki. Pinaghiwalay niya sila kuya pero hindi sila natinag eh. Kaya tumakas sila. Pero sa kasamang palad din, aksidente at yun na, doon na sila natapos. Natigil naman siya at nagpunas ng luha. Di ko din namalayan na napaluha rin ako sa kwento niya kasi ang lungkot pala nang nangyari sa kanila. 3 taon na nakakalipas nung namatay si Kuya at Nikki. Sa sobrang galit ni Mama, nasaktan niyang pamilya ni Nikki eh. Wala naman nagawa sila kaya hindi na sila nagpakita ulit sa amin. Kaya na sila Nikki, doon siya nag-aral sa France. Dahil nakatanggap siya ng scholarship. Pero naglaho lahat ng pangarap niya dahil doon. Hindi mo ba nasaktan si Nikki matapos kanyang lokohin at sa kapatid mo pa? Bale, nagplano ako ng maghiganti pero mahal ko din ang kuya ko eh. Kaya pinaubaya ko na lang sa kanya si Nikki. Nainggit kasi si kuya sa akin. Dahil lagi akong pinapampuran nila Mami. Wala rin kasi sa wisyo si kuya eh. Pero nung naging sila ni Nikki, nagbago siya. Kaya naman kahit masakit sa akin pinaubaya ko na lang si Nikki. Tumalikod naman siya at umiyak. Niyakap ko naman siya at inaloko. Sa palangiti niyang mukha may tinatago pala siyang hinanakit noon pa man. Nagpalipas pa kami ng ilang minuto at napagpasyahan ang pumasok sa loob. Nagtaka naman sila tita bakit kami umiiyak. Nagdahilan na lang kami at pumasok na sa kanya-kanyang kwarto. Itutuloy.